percent impedance ng transformer. Ano ba ang gamit nito para sa ating mga electrician? So, ano ang significance? Yan ang tatalakayin natin sa video na to. So, hahanap lang tayo ng blackboard para makapag-calculate tayo. Let's go! Hello! Si Kuya Nats pong muli. Ang video na ito ay bahagi ng ating set ng mga video na laan para sa proper current rating ng ating mga equipment. Ano ang percent impedance ng transformer? Mahalaga ito dahil ito yung numero na mababasa natin sa nameplate kasama yung kVA rating at saka yung primary at secondary voltage rating ng ating transformer. Ito ang kumakatawan sa internal resistance ng transformer na mahalaga para sa calculation natin ng short circuit current na available sa ating electrical system para makapili tayo ng yung karapat-dapat na circuit breaker na may interrupting rating sapat at kaya ang available fault current na ma-impose ng ating electrical source sa ating electrical system. Sa section 1.10.1.9, yung circuit breaker daw natin dapat may interrupting rating na sapat para i-handle yung short circuit current. At saka sa 1.10.1.10, yung interrupting rating ng circuit breaker, percent impedance ng transformer at short circuit rating ng equipment, sapat para yung ating overcurrent protective device o yung circuit breaker, maklear niya yung short circuit fault nang walang damage sa equipment. So, ang hindi ko na lang natalakay itong percent impedance ng transformer. Kaya yan ang paksa natin sa video na ito. So, kung mapansin niyo, mayroong dalawang key concept na kailangan nating gawin para maintindihan natin ano itong percent impedance na pinag-uusapan natin. Una, gagawa tayo ng short circuit test para makuha natin ng percent impedance. At pangalawa, i-calculate na natin yung short circuit current gamit ang percent impedance para ma-determine natin yung available fault current ng ating electrical system. Gamitin natin yung data na ginamit ko dun sa nakaraang video ko tungkol sa calculation ng short circuit current. 25 kilovolt amperes ang rated kVA at saka 7,200 volts ang primary voltage, 240 volts ang secondary voltage. So, ito yun. Ang unang gagawin natin, ang unang hakbang ay hanapin muna natin yung rated secondary current ng ating transformer, which is 25 kilovolt ampere divided by 240 volts, 104.2 amperes. So, ang susunod naman ay i-short natin yung ating secondary, walang load. Lalagyan lang natin ng wire. Tapos, mag-a-apply tayo ng voltage dito sa primary. Dahan-dahang paakyatin natin yung voltage hanggang sa umabot ang secondary voltage sa rated secondary amperes na 104 amperes. Narito sa diagram, sinort natin yung secondary ng ating transformer, walang load. Tapos may variable voltage source tayo na dahan-dahan natin pipihitin hanggang sa umabot tayo sa value ng voltage na ang masusukat natin na value dito. Lagyan natin ng ammeter. Masusukat natin na value dyan ay yung rated secondary current, 104.2 amperes. Sabihin natin ang nasukat natin, 144 volts para umabot tayo sa 104.2 amperes na rated secondary current. Gagamitin natin ito at saka yung ating 7,200 volts primary voltage para makuha natin ang percent impedance natin. Ito, applied voltage divided by primary voltage times 100. So,
Yan, pinlog in natin yung value, ang nakuha nating percent impedance ay 2%. Gagamitin natin yan para makalculate natin ang ating short circuit current na available fault current sa electrical circuit gamit itong 25 kilovolt ampere na transformer. Time out muna tayo sa ating tinatalakay. Gutom na ako eh. Babanatan ko muna lahat ng ito. So, meron akong tsaka. Oh, wow. Galing. Tapos, tsaka natin ituloy. Pagkatapos kung lantakan itong mga mimirienda hindi ito. Maubos ko sana. Let's go! Ito yung formula ng pag-calculate sa short circuit current na available dun sa electrical system galing sa ating 25 kVA na transformer. Yung secondary current, di-divide natin sa percent impedance, saka natin multiply sa 100. So, plug in values, yan, 5,210 amperes ang maximum na fault current na available na pagka shorted dito sa paglabas pa lang ng transformer, yan yung available na fault current sa 25 kilovolt ampere na transformer. Kaya, kung gagamit tayo ng circuit breaker na may interrupting rating, yung 10 kaik na nakasulat doon sa circuit breaker, pwede na dahil 5,200 amperes ang ating available fault current paglabas pa lang sa secondary ng transformer. May impedance pa yung ating kable papunta sa ating service equipment. Kaya sa residential, hindi na natin kailangan masyadong mag-calculate ng ating short circuit current dun sa load side, dun sa downstream mula sa ating service equipment. Kaya sa ating mga residential electrician, di natin masyadong natutuunan ng pansin ito. Kaya nang binibigay ko sa inyo information, sa gayon, kung tayo karoon ng pagkakataon na mini grocery o kaya yung mga malalaking facility, maging aware tayo na halimbawa, dinoble mo yung transformer na nagsosupply ng kuryente dun sa malalaking facility, katulad sa mga pabrika, umabot na ng 50 kVA, madodoble ngayon yung available fault current kung 2% pa rin yung impedance. Mag-ingat tayo dahil kung lalagyan natin yan at bibili tayo sa hardware ang bibigay sa atin 10 kaik na circuit breaker, may posibilidad na merong pagsabog na mangyari sa panel board sakaling 10 kaik lang ilagay natin sa 50 kilovolt ampere na transformer. Kaya mahalaga ito. Isa sa unang inaalam kagad ng isang electrician yung proper current rating ng mga devices at ng mga equipment na ikinakabit, lalo sa mga commercial at saka sa mga industrial. Kaya nga sabi ko, sa residential, di natin masyadong problema dahil kung hanggang 40 kilovolt ampere lang naman yung ilalagay ng utility company tapos seservisyohan niya yung mga residential areas, kayang-kaya ng ating circuit breaker, ng ating overcurrent protective device, swak na swak siya dun sa requirement ng section 1.10.1.9 at saka section 1.10.1.10. Okay? So, sana nadagdagan ng inyong kaalaman kasi ang gusto natin maging mas matalino ang ating mga electrician at mas malawak ang inyong pagkaunawa sa pagkukumpuni ng kuryente nang sa gayon maiwasan natin ang disgrasya. Okay? So, kung may value sa inyo ang video na ito, thumbs up nyo ulit, share nyo rin sa iba. Dahil ito medyo siguro boring sa iba pero mahalaga. Tapos na uli yung video natin. Teka, may iwan ako ng peri. Kailangan habulin ko to. Like, share, subscribe, comment na rin kayo. So, bilisan na.